Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Dalawang katao patay sa magkahiwalay na sunog. Mangingisdang nawala sa laot, nailigtas ng mga otoridad sa Bajo de Masinloc. State of National Energy Emergency, umiiral na sa Pilipinas. At kilalanin ang 77 anyos na lolo na gagraduate na ng senior high school. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si CJ Torida. Mga kapuso, umiiral na sa bansa ang State of National Energy Emergency matapos ideklara ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Ang detalye sa report. Dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East na bunsod ng US-Israel at Iran war, nagdeklara na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency. Nakasaad sa executive order ni PBBM na ang kaguluhan sa gitnang silangan ay nagdudulot ng matinding epekto sa pandaigdigang merkado ng langis. At dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo, nagiging banta na ito sa seguridad ng enerhiya sa bansa. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng State of National Energy Emergency? Ibig sabihin, ang ating Pangulo has the power to control operations pertaining to energy. Even yung mga legislative branch natin, all others na law, pagdating sa energy, pwedeng i-bypass yan ng President. Dagdag pa ng eksperto kung ano ang magiging utos o regulasyon ng Pangulo base sa rekomendasyon ng Secretary ng Department of Energy kahit wala sa batas ay maaaring gawin. Halimbawa, kapag sinabi ng Pangulo na ibaba ang presyo ng langis, tanggalin ang buwis ng langis, limitahan ang supply ng langis, ay pwedeng iutos ng Chief Executive. Pero kung may bentahe ang pagkakadeklara ng State of Emergency on Energy, meron din itong disadvantages ayon sa eksperto. Wala raw kasing exact prescription at limitasyon ang deklarasyon. Yung overuse of the power, sana nandun lang sa kagandahan. Pag na-overuse yung power, talagang even the legislative body, walang boses si legislative branch, walang boses yung ibang sektor or branches of the government. Samantala, kasabay ng pagdeklara ng State of National Energy Emergency, inaprubahan din ng Pangulo ang isang unified package na naglalayong tumulong sa mga sektor ng kabuhayan, industriya, pagkain at transportasyon para maibsan ang epekto ng krisis sa enerhiya sa bansa. Sana raw, matapos ang deklarasyon ng State of National Energy Emergency, magamit ang panahon na ito upang matulungan ang sambayan ng Pilipino, hindi lang sa piling sektor at piling lugar, kundi sa buong bansa. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Dahil sa nararanasang tuloy-tuloy na pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw, ay umabot na sa 143 pesos and 70 centavos ang kada litro ng diesel sa Basco, Batanes. Naglalaro naman mula 120 pesos and 50 centavos hanggang 121 pesos and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Maliban sa dagdag presyo ng langis, nadaragdagan pa umano ang gastusin dahil kailangan pa itong ibiyahe mula mainland hanggang sa Basco, Batanes. Ibig sabihin, may karagdagang gastos ang mga may-ari ng gas stations kaya kailangan magpatong pa ng karagdagang presyo ang mga inaangkat na produktong petrolyo. Kung patuloy ang pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo, pinangangambahan ng ilan na baka wala na umanong barkong bibiyahe mula mainland patungong Batanes. Isa ang patay sa nasunog na dalawang bahay sa Malasiki, Pangasinan. Nakatutok Sandy Salvacio. Sunog na nang matagpuan ang bangkay ng isang 38 anyos na lalaki sa barangay Don Pedro, Malasiki, Pangasinan. Natrap ang biktima sa nasusunog nitong bahay bandang 1:00 ng madaling araw nitong Lunes. Ayon sa BFP, nirespondihan nila ang natanggap na tawag mula sa mga kapitbahay nito. Base sa impormasyon, mag-isa lang umano ng biktima sa nakatirang bahay. Nawawala po yung may-ari ng bahay. Kaya nagkaroon po kami ng idea na baka nandun lang din po siya sa loob. Nung medyo nakokontrol na nga namin yung incident, nakita ng isang bumbero nga natin na nandun siya, natrap po siya sa loob ng bahay. Kabilang din sa nasunog ang katabi nitong dalawang abandonadong bahay. Napawang gawa rin sa light materials. Napula ang sunog bandang 2:00 ng madaling araw. Nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng apoy.
Patay rin ang 74 na taong gulang na lalaki matapos hindi na makalabas sa nasusunog nilang bahay gabi noong linggo sa barangay Pinayag, Cayapan, Nueva Vizcaya. Batay sa salaysay ng asawa ng biktima sa PNP, inakay at tinulungan pa raw niyang makalabas ang kanyang asawa ngunit bumalik ito sa loob ng kanilang bahay at hindi na nakalabas dahil biglang lumaki ang apoy. Kinaumagahan na ito na i-report sa otoridad dahil umano sa layo ng kanilang bahay kaya nadatnan na ng otoridad ang sunog na bangkay ng biktima sa nasunog na bahay. Ang naiwang kahoy na may siga na ginagamit panluto ang pinaniniwala ang pinagmulan ng sunog. Aabot sa 75,000 pesos ang danyo sa sunog. Nasa maayos ng kalagayan ng asawa ng biktima na pansamantalang nanunuluyan sa mga kaanak nito. Siguraduhin po natin na maayos ang ating mga electrical wiring. Hindi po natin ginagamit ang ating mga kagamitang de kuryente. Mas mainam po na patayin o tanggalin po yung saksakan. Then mag-ingat din po tayo sa paggamit ng kandila, mga kahoy na ginagamit nating panluto. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Mga kapuso, sa puntong ito alamin natin ang presyo ng iba't ibang isda sa pamilihan. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. CJ, tuloy-tuloy ang monitoring ng Agriculture Office sa mga pamilihan para i-monitor ang supply at presyo ng sari-saring isda ilang araw bago ang Semana Santa. Ilang araw bago ang Semana Santa, tuloy-tuloy na sa pagtaas ang presyo ng ilang isda sa mga pamilihan. Hanggang 20 pesos kada kilo ang itinaas sa presyo ng bangus sa Mangaldan Public Market. Mula sa 180 hanggang 200 pesos per kilo ng bangus, mabibili ito ngayon sa 220 pesos. At inaasahang tataas pa ito pagsapit ng weekend hanggang sa mismong Semana Santa kung kailan inaasahang mataas ang demand ng isda. Tumaas na po ng 20 pesos. Tumaas na po kasi itong Semana Santa po. Tumaas din ng hanggang 10 piso kada kilo ang iba pang uri ng isda gaya ng pampano, talakitok, malagat, salmon. Ang galunggong nasa 120 hanggang 150 pesos per kilo. Mahal na din. Kaya lang kailangan, kaya bibilhin. Sa monitoring ng Sinag, karaniwang tumataas ang presyo ng isda sa panahon ng Kwaresma. Pero tila dumagdag pa raw sa pagtaas ng presyo ng isda ang patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Expected na tataas yan, no? Yung sari na isda dahil sa daily pagkuha. Sa ngayon, wala namang nakikitang problema sa supply ng mga isda sa mga pamilihan sa Pangasinan. CJ, bukod sa presyo ng isda, tumaas din ang presyo ng karne ng baboy mula sa dating 320 per kilo. Ngayon ay nasa 350 hanggang 360 pesos per kilo. Tumaas ng nasa 30 hanggang 40 pesos per kilo. Pero bumaba naman, CJ, ang presyo ng karne ng manok. Sa ngayon, nasa 180 hanggang 190 pesos per kilo mula naman sa dating 220 hanggang 230 pesos per kilo. Sa ngayon, ayon sa mga negosyante, ay inaasahan pa raw yung pagtaas sa presyo naman ng isda hanggang sa mga susunod na araw, lalo pat inaasahan na yung pagtaas ng demand ngayong Semana Santa. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Tuloy-tuloy na ang pag-iral ng easterlies sa bansa kaya asahan ding magpapatuloy ang mainit na panahon. Ang easterlies ay mainit at maalinsangang hangin na nanggagaling sa Pacific Ocean. Pero bukod sa matataas na temperatura, posible pa rin ang mga pag-ulan sa ilang lugar. Sa datos ng Metro Weather, mababa naman ang tsansa ng ulan sa Northern at Central Luzon maliban sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region. Maging handa rin sakaling magka-localized thunderstorms sa iba pang rehiyon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Supply ng LPG sa bansa magtatagal na lang ng 25 days ayon sa DOE. Ang detalye sa report.
Sa isinagawang pagdinig sa Senado, inamin ni Energy Secretary Sharon Garin na nasa critical na antas na ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa. Resulta ito ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay Garin, tinatayang 25 araw na lamang ang natitirang supply ng LPG sa bansa. Kasunod na naging pahayag ng Department of Energy, naghahanda ng mga LPG retailers sa Mangaldan, Pangasinan sa posibilidad ng panic buying. Sakali kasing abutin na lang ng 25 days ang supply ng LPG, ay inaasahan na raw nila na maraming consumer ang magpapareserba ng LPG. Ready tayo para doon sa sinasabi nilang counting supply. Refill kagad ng mga empty cylinders. Lilinawin din daw ng mga LPG retailers sa mismong planta kung may sapat pa ba na supply ng LPG sa Region 1. Kahit ako na mismong nagbebenta, may fear ako na ganun. Pero what can we do? Prepare lang tayo. LPG ang pangunahing ginagamit sa pagluluto ng maraming kabahayan at maging sa mga negosyo. Gaya ni Mang Edwin na may kantin sa Mangaldan Public Market. 2 hanggang 3 LPG kada linggo ang nagagamit nila. Kaya malaking problema para sa kanya sakaling magkaroon ng problema sa supply ng LPG. Ngayon pa lang, sisimulan na raw niyang mag-stock ng uling na alternatibo niya sa pagluluto. 350 yan, isang sako. Pag inaaraw yun sa isang sako, mabilis lang. Samantala, iginiit ng DOE na kinakausap nila ang restaurant at beverage sector sa bansa para bahagi mabawasan ng konsumo habang hinihintay ang mga darating na supply ng LPG. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Bukod sa mga driver, makatatanggap din ng 5,000 pisong ayuda ang mga magsasaka. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 50 milyong piso ang budget para sa tulong pinansyal sa halos 10,000 magsasaka na gumagamit ng mechanized equipment. Ang kwalipikado sa ayuda ay yung mga nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Sa gitna ng patuloy na gera sa Middle East, nangangambang ilang magsasaka na baka bumaba ang presyo ng palay sa anihan. Ang pagpapababa kasi ng farm gate price ng palay ay isa sa mga pwedeng gawin para hindi lalong sumipa ang presyo ng bigas ngayong mahal pa rin ang petrolyo. Dagdag problema pa raw ang maigpit na supply ng fertilizer dahil sarado ang Strait of Hormuz kung saan idinadaan ang shipment ng mga fertilizer. Kontrolado ito ngayon ng Iran. Ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, dapat paghandaan na ito lalo't inaangkat pa mula sa gitnang silangan ang 13% ng chemical shipment sa bansa, kabilang ang mga fertilizer. Sabi ng ilang magsasaka, baka mapilitan silang tipirin muna ang fertilizer o pataba at iba pang gamot sa pagtatanim. Mga maliliit na mangingisda sa Dagupan City tumanggap ng 3,000 pesos fuel subsidy. Narito ang report. Humigit kumulang 150 na mangingisda sa Dagupan City ang nabigyan ng fuel subsidy mula sa gobyerno kaninang umaga. Nasa 11,000 ang kabuang bilang ng mga fisher folk sa lungsod, kabilang ang mga nasa sektor ng pangingisda, aquaculture at post-harvest. Pero nilinaw ng City Agriculture Office na hindi lahat ay nabigyan ng benepisyo. Tatargetin po talaga natin dito na mabibigyan ng direktang ayuda ay yung mga mismo pong mga fisher folk. This is talaga sa mga maliliit po na mga isda na yung kanilang mga bangka ay from 3.1 pababa. Nagpatupad ng one-stop shop caravan upang mabilis ang proseso at makuha agad ang fuel subsidy card. Naglalaman ng 3,000 pesos ang kada subsidy card. Hindi na raw nakakalaot ang ilang mangingisda dahil sa taas ng presyo ng gasolina. Kaya laking pasasalamat nila sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Grabe po, triple po kasi sa malang gasolina at saka ang pangingisda mahina na. Para sa akin po, malaking tulong po sa amin ng mga maliliit na mangingisda. Kasi lalong-lalo na ngayon, alam naman natin yung problema sa ating bansa. Masyadong mataas po yung gasolina. Patuloy na nakamonitor ang BIFAR, katuwang ang lokal na pamahalaan sa sitwasyon ng mga fisher folk upang maibigay ang kanilang pangangailangan ngayon na nararanasan ang krisis. Nagbibigay po ang BIFAR po ng mga assistance sa ating mga fisher folk, gaya po ng mga ating technologies po ng cage culture. Nagbibigay po tayo ng mga libreng mga fingerlings, feeds. And then additional meron din po tayo mga binibigay pa po na mga bangka. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Hinahangaan ng isang lolo sa Solana, Cagayan dahil sa pagpupursigang magkapag-aral. 77 anyos na ang grade 12 student na si Mario Resurrection at kumukuha ng Agri-Fishery Arts sa ilalim ng Technical Vocational Livelihood Track.
Nakatagda ang kanyang pagtatapos sa susunod na linggo. Naniniwala raw si Lolo Mario na sandigan ng bansa ang agrikultura. Pangarap niya raw ituloy ang pag-aaral sa kolehiyo para makakuha ng Bachelor of Science in Agriculture Engineering. Patunay si Lolo Mario na age is just a number kung pursigidong makamit ang mga pangarap. Salamat sa inyong sakripisyo at pagiging inspirasyon, Lolo Mario. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Isang mangingisdang 5 araw nang nawawala sa laot ang nailigtas ng Philippine Coast Guard sa isinagawang search and rescue operation sa Bajo de Masinloc, Zambales. Ang biktima ay 30 anyos, residente ng Wawanway, Subic, Zambales at naiulat na nawawala matapos hindi makabalik ang kanyang service boat. Sa tulong ng koordinasyon sa BRP Cape San Agustin, natukoy ang huling posisyon ng mangingisda na naging basehan ng search operations ng PCG. Pagdating sa target area, nagsagawa ng malawakang paghahanap ang PCG hanggang sa matagpuan ng bangka halos 78.98 nautical miles sa kanluran ng Capon Grande, Zambales. Isinakay rin ng otoridad ang service boat at agad na binigyan ng paunang lunas ang mangingisda. 12.9 million pesos na halaga ng marijuana sinunog ng otoridad sa Nueva Vizcaya. Tutukan sa report. Aabot sa 12.96 million pesos ang halaga ng nasamsam na marijuana sa Nueva Vizcaya matapos madiskubre ang ilang plantasyon sa lalawigan. Kabuang 25,140 na marijuana plants ang pinagbubunot at sinira ng mga otoridad. Nakita ang naturang mga plantasyon sa bulubunduking bahagi ng Purok Little Kapangan at Sitio Pinakdatan sa Barangay Kimbutan sa bayan ng Dupax del Sur. Sa dalawang plantasyon na nadiskubre sa Purok Little Kapangan, 300 fully grown marijuana plants ang nadiskubre sa unang plantasyon at 15,000 marijuana plants sa ikalawang lokasyon. Nasa halos 10,000 marijuana plants naman ang nadiskubre sa Sitio Pinakdatan. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan upang matukoy at mahuli ang mga nasa likod ng iligal na taniman ng marijuana sa nasabing lugar. Pinagbubunot at sinunog ng Police Regional Office 1 ang nadiskubreng 3 marijuana plantation sa Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur sa magkakasunod na operasyon. Unang natuklasan ng isang taniman na may lawak na 600 square meter na may tinatayang 3,000 fully grown marijuana plants. Nadiskubre kinabukasan ang 2 plantasyon na may kabuang lawak na 1,500 square meter at may 17,500 fully grown marijuana plants. Sa kabuuan, tinatayang nasa 4.2 million pesos ang halaga ng mga tanim na marijuana na sinira ng mga otoridad. Sa bisa ng search warrant, 4 na drug personalities ang naaresto sa Middle Rock Quarry, Baguio City matapos makumpiskahan ng hinihinalang shabu. Nakumpiska ang ilang drug paraphernalia at 17 sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 36.5 gramo at nagkakahalaga ng halos 250,000 pesos. Wala pang pahayag ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Dahil sa sunod-sunod na mega oil price hike, bunsod ng nararanasang krisis sa gitnang silangan, hindi muna itinuloy ang kapistahan ng Barangay Bud sa Calasiao, Pangasinan. Sa halip na magkaroon ng magarbang pagdiriwang, napagdesisyonan ng Barangay Bud Council na ibili ng bigas ang pondo na para dapat sa kapistahan. Nakatanggap ng tig 5 kilos na bigas ang mahigit 2,000 pamilya sa barangay. Napakasimple po pero at least po nakatulong po tayo sa ating mga kababayan na imbes na magsaya tayo, mayroon na po silang isasaing. Mas maganda na yung ganito kasi busog naman yung tiyan. Sapat ang supply ng produktong petrolyo sa bansa na kayang tumagal ng 45 days ayon sa DOE. Narito ang report.
8 piso hanggang 12 piso ang itinaas ng presyo ng kada litro ng gasolina. 15 piso hanggang 18 piso naman kada litro para sa diesel at 12 piso hanggang 22 piso para sa kerosene. Yan ang inanunsyo ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ng Department of Energy. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mas mababa ito kumpara sa mga dating oil price hike na posibleng bunsod daw ng kumakalmang presyuhan sa world market. Dagdag pa niya, may supply ang Pilipinas ng produktong petrolyo na kayang tumagal ng 45 days o 1.5 buwan at inaasahang madadagdagan ito ng 1 milyong litro na magdadagdag pa ng 1 linggo sa stock ng gobyerno na inaatas nila sa mga pribadong kumpanya ng langis na kunin. Ang 1 milyong litro ng langis ay darating ngayong linggo. Sa ngayon, may supply daw tayo hanggang 2 linggo ng Mayo. Ang tinitingnang prioridad ng DOE para sa fuel ay ang transport sector, lalo na ang pampublikong transportasyon. Iimbestigahan naman ng DOE ang napaulat na lampas 400 gasolinahan na umano'y nagsara dahil posibleng hoarding ito, lalo na kung nagsara sila ng may laman pang kanilang mga tangke. Nakausap naman ng DOE ang mga airline companies at ang pagbabawas ng flight ay dahil daw sa presyo ng jet fuel at hindi kakulangan ng supply ng jet fuel. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Posible ang yellow alert sa Visayas grid sa second quarter ng taon ayon sa non-government organization na Institute for Climate and Sustainable Cities. Ipinatutupad ang yellow alert kapag nakikitang manipis ang reserbang kuryente sa grid. Ayon sa ICSC, pinaka-vulnerable ang Visayas grid dahil umaasa pa rin ito sa supply ng kuryente mula sa Luzon at Mindanao. Mananatili namang normal ang Luzon grid kung hindi raw maaantala ang paggawa ng kuryente. Stable din daw ang Mindanao grid dahil malakas ang power generating capacity ng mga planta roon. Dagdag pa ng ICSC, makakaapekto rin sa supply ng kuryente ang mas malaking demand ngayong tag-init. Gayon din ang supply ng langis na kailangan sa paggawa ng kuryente. Ang pag-aaral ng ICSC ay batay sa power supply at demand outlook ng National Grid Corporation of the Philippines at Department of Energy. Wala pang pahayag ang dalawang ahensya kaugnay sa naturang pag-aaral. Ipinakilala na ang 19 na kandidata ng Limgas na Pangasinan. Silipin sa reports. 19 na kandidata ng Limgas na Pangasinan ang ipinakilala sa press presentation sa Season Auditorium Capitol Complex sa Lingayen, Pangasinan. Rumampa isa-isa ang mga tinaguriang Modern Women of Pangasinan mula sa iba't ibang bayan at syudad. Nagkaroon din ng paglalagay ng sash ng LGU officials sa mga kandidata. Sumalang din sila sa question and answer portion na pinangunahan ng iba't ibang media outlet sa probinsya. Ngayong 2026, selebrasyon din ng 50th edition ng Limgas na Pangasinan na may temang Beauty Beyond Barriers. Kaya mas swerte umano ang makasusungkit ng corona ngayong taon. To our candidates, please be proud of yourself. Whether you win or lose this competition, you already are winners because you are representing your talents. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Paggawa ng latik, kumikita ang kabuhayan sa Basista, Pangasinan. Tunghayan sa reports. Kumikita ang kabuhayan ng ilang taga-Basista, Pangasinan ang paggawa ng latik. Sa tulong ng lokal na pamahalaan, binigyan ng maliit na establishmento ang mga miyembro ng Ulupay Managgaway Kakanan at Basista upang dito magluto ng latik. Pinrovide po ito ng LGU para may lugar na paggagawan po sila para ma-supervise na rin po namin sila and ma-monitor dun sa kanilang operations po. Sa ngayon, may 8 aktibong miyembro ang asosasyon. Malaking tulong umano ang puhunan na ibinigay ng DOLE at pasilidad na ibinigay ng LGU. Malaking tulong daw sa arawang gastos ng kanilang mga pamilya ang kanilang kita sa paggawa at pagbebenta ng latik. May pampuhunan talaga kami, nga galing DOLE yun. Pero nakabangko lang yung pera namin. Kasi yung binigay sa amin nga pampuhunan dito, binili namin ang lahat ng mga materialis. Katulad niyan, mga gas, lahat mga lamisa, pati yung ubin. Basta mga malagkit, asukal, doon yung kinuha. Masarap daw ang kanilang latik dahil ginagamitan ito ng asukal na negro imbes na brown sugar na karaniwang ginagamit. Iba yung lasa ng latik kaysa sa ibang nabibiling latik dyan. Masarap siya. Pinag-aaralan na rin ng Municipal Tourism Office na isama sa One Town One Product ang kanilang ipinagmamalaking latik upang mas makilala hindi lang sa probinsya kundi sa buong bansa. Kinakausap namin yung mga farmers, mag-try po na
mag-produce po ng malagkit po para kapag locally sourced na po yung raw materials, pwede na po siyang mag-qualify as auto po. Kasama si Ron Tanyedo, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood nyo pang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At dyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.